Narinig mo na ba ang pakiramdam ng pagiging walang magawa? Parang ang isang gawa ng kabutihan na ginawa mo ay maaring maging iyong kapahamakan. Isipin mo ang eksena, si Carla, isang tagapamahala ng isang maliit na gasolinera, ay nagpasya na bayaran ang gasolina para sa isang matandang babae na nangangailangan, isang kilos na maaring naging simpleng magandang gawa lamang. Gayunpaman, ang tila isang akto ng pagiging mapagbigay ay nagdulot ng isang mabigat na kahihinatnan, ang kanyang hindi inaasahang pagkatanggal sa trabaho. Pero ang mga susunod na mangyayari ay isang bagay na hindi mo nais palampasin. Ilang oras matapos nito, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa pinto ni Carla, nagdadala ng isang pagliko na maaring magbago ng kanyang buhay sa isang nakakagulat na paraan. Maghanda para sa isang kwento ng sakit, pagtagumpay, at isang wakas na nangangakong hahapil sa iyong puso at ipapakita na, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, laging may liwanag sa dulo ng tunel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon upang hindi mo makaligtaan ang isa sa aming mga kwentong puno ng emosyon. Huwag kalimutang sundan ang aming mga inihandang kwento para sa iyo. Noong isang mainit na hapon ng tag-init, pumasok si Donna Yulia, isang matandang babae na may kulay-abong buhok at mabagal na paglakad, sa gasolinera. Siya ay nagmamaniho ng isang lumang sasakyan na tila may maraming kwento tulad ng mga kulubot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa paglipas ng panahon, ay puno ng pag-aalala habang sinisilip niya ang kanyang maliit na bag, sinusubukang magtipon ng pera para sa gasolina. Si Donna Yulia, sa kabila ng kanyang advanced na edad, ay palaging naging isang independenteng babae. Pero, kamakailan, naging mas mahirap ang mga bagay. Parang nag-umapaw ang mga bayarin at, kahit na sa lahat ng kanyang lakas ng loob, ang pensyon ay halos sapat lamang para sa mga pangunahing gastusin. Sa araw na iyon, kailangan lamang niyang makakuha ng kaunting gasolina upang makapunta sa doktor. Ngunit nang binuksan niya ang kanyang wallet, napagtanto niyang kulang ang pera. Si Carla, ang tagapamahala ng gasolinera, ay nagmamasid mula sa malayo. Siya ay isang batang babae, nasa kalagitnaan ng 30 taon, nakilala sa pagiging makatarungan at maawain. Si Carla ay may magandang puso, at hindi niya maaring iwasan ang malinaw na desperasyon sa mga mata ni Donna Yulia. Habang ang iba pang mga customer ay dumaan ng nagmamadali, nag-alala sa kanilang sariling buhay, naramdaman ni Carla ang isang kirot sa kanyang dibdib. Kailangan ng matandang babae ng tulong, at alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Dahan-dahang lumapit si Carla, na may mahinahong ngiti sa kanyang mga labi. "Magandang hapon po," sabi niya, na nagtatangkang hindi matakot si Donna Yulia. "Ayos lang po ba? Mukhang may kaunting problema kayo." Tumingin si Donna Yulia, nahihiya at umiling. Anak, may problema kayo. "Wala akong sapat na pera para sa gasolina." "Akala kayo maroon ako, pero mukhang nagkamali ako." Naramdaman ni Carla ang isang hapdi sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya dapat makialam sa pananalapi ng mga customer, ngunit iba ang sitwasyon ni Donna Yulia. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang sariling wallet mula sa bulsa. "Huwag kang mag-alala tungkol dito, Donna Yulia," sabi niya ng tiyak. "Ako na ang bahala sa halaga ng gasolina para sa iyo." Nagulat ang matanda, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. "Pero, anak, hindi ka maring tanggapin ito. Napakabata mo pa, tiyak na may sarili kang mga bayarin." Ngumiti lamang si Carla. "Minsan, lahat tayo ay nangganggang na kunting tulong, di ba?" Isipin mo ito bilang regalo mula sa isang kaibigan. Si Donna Yulia, na may tinig na naglalaman ng emosyon, ay tinanggap ang kabutihan. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang ganitong pagkilos, at ang kanyang puso ay napakainit sa pagkaalaga ng isang estranggero. Si Carla ay pumunta sa cashier, binayaran ang gasolina, at bumalik na may resibo. "Ayos na, Donna Eulalia. Ngayon, maari ka nang umalis at ayusin ang kailangan mo." Habang umalis si Donna Yulia sa gasolinera, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa gasolina, kundi dahil sa katotohanang may mga mabubuting tao pa rin sa mundo, handang tumulong ng walang inaasahang kapalit. Si Carla, sa kanyang bahagi,
ay pinanood ang matanda na umalis na may pakiramdam ng natapos ang tungkulin. Hindi niya alam na ang simpleng kilos na ito ng kabutihan ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang pagwawasto. Nong isang umagang abuhing maulan, pumasok si Carla sa gasolinera para sa isa pang araw enge trabaho. Ang langit ay tila nagpapakita ng tensyon na bumabalot sa kanya mula ng insidente ng nakaraang araw. Ang alaala ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang tulong na ibinigay niya sa isang matandang babae sa hirap nang hindi nag-isip ng 2 bises. Ang gasolinera ay isang mataong lugar na may mga customer na pumapasok at lumalabas, at ang tunog ng mga makina at bomba ng gasolina ay bumubuo ng isang patuloy na tunog. Si Carla ay abala sa paglilinis ng ilang mansa sa sahig nang tawagin siya ng kanyang boss, si G. Almeida, sa kanyang opisina. Bumilis ang tibok ng puso ni Carla, may pakiramdam na may mali. Sa mga pag-aalinlangan, pumasok si Carla sa opisina. Si G. Almeida ay nakaupo sa likod ng isang madilim na mesa, na may seryosong tingin na agad na nagbigay sa kanya ng panginig sa likod. Ipinakita ni G. Almeida na umupo siya, at si Carla ay sumunod, na nararamdaman ang bigat ng pagkabahala sa kanyang mga balikat. Carla, nagsimula si G. Almeida, na may malalim na tono na boses. Alam mo ba bakit ka nandito? Sinubukan ni Carla na panatilihin ang kanyang komposure, ngunit hindi niya maitago ang pagkabahala sa kanyang mukha. Ako inisip ko na sir. Ikinukros ni G. Almeida ang kanyang mga braso, at nakatingin ng mabuti sa kanya. Nakaretsayve ako enge ilang reklamo tungkol sa IYO. Ayon sa mga ulat, tumulong ka sa isang matandang babae, kahapon ng walang tamang pahintulot. Alam mong hindi ito pinapayagan dito, hindi ba? Naramdaman ni Carla ang isang malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan. Alam niyang hindi magiging madalian sitwasyon, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kabigat ang MGA selite. Gusto ko lang sanang tumulong, sir. Siya ay nasa kagipitan at nangangailangan ng tulong. Hindi ko akalaing magiging problema ito. Humigop ng hangin si G. Almeida, at pinasok ang kanyang kamay sa kanyang kulay-abong buhok. Carla, naunawaan kong mayroon kan magandang intensyon, ngunit malinov ang MGA patakaran. Hindi natin basta-basta maaring ivaza ang protocol. Kaina ito ay para sa isang magandang dahilan. Sa bawat salita ni G. Almeida, nadarama ni Carla na mas lalo pang lumulubog ang kanyang puso. Alam niyang mahalaga sa kanya ang trabaho sa gasolinera, hindi lamang para sa kita, kundi pati na rin sa pakiramdam enge layunin na ibinibigay nito sa kanya. Sinusubukan niyang makahanap ang mga salita upang ipagtanggol ang kanyang ginawa, ngunit ang tensyon sa opisina ay tila humahadlang sa anumang pagtatangkang argumento. Nagpatuloy si G. Almeida, nang walang pagkakataon para sa mga pag-usap. Ikinalulungkot ko, ngunit ang iyong desisyon na tumulong sa matandang babae, nang walang pahintulot ay isang paglabag sa aming mga patakaran. Sa kasamaang palad, wala nang ibang pagpipilian. Tinapos na namin ang iyong kontrata sa trabaho simula ngayon. Si Carla ay nanatiling nakatigil, parang tinamaan ng biglaang suntok. Ang kalungkutan at pagkabigo ay bumalot sa kanya, at isang alon ng luha ay nagbanta na umagos mula sa kanyang mga mata. Naisip niya ang lahat ng kanyang inilalaan sa posisyong iyon, kung gaano siya nagtrabaho ng mabuti, at kung paano tila lahat ng ito ay bumagsak sa isang hindi inaasahang paraan. Naunawaan ko, sabi ni Carla, na may tinik na nangginginig. Ngunit nais kong malaman kan mayroong ibang bagay na maaari kong gawin upang ituvitan sitwasyono, kahit papaano, malaman kan ano ang maaari kong matutunan mula rito. Ang pag-asa sa likod ng kahirapan. Si G. Almeida, nakitang-kita ang pagkakahiya, ay tumingin sa kanya na may kaunting pag-unawa sa kanyang mukha. Carla, ang pinakamainam na magagawa mo ay ang magpatuloy at matuto mula sa karanasang ito. Isang mahirap na aral ito, ngunit lahat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Tumayo si Carla mula sa silya, sinusubukang panatilihin ang dignidad sa kabila ng sakit. Alam niyang kailangan niyang harapin ang realidad at magpatuloy. Sa isang huling sulyap sa opisina na naging lugar ng kanyang trabaho, siya ay pumunta sa pintuan, iniwan ang isang mahirap na kabanata ng kanyang buhay. Habang lumalabas si Carla,
Patuloy na umuulan sa langit, na parang sinasalamin ang kalungkutan ng isang araw na, para sa kanya, ay naging isang pagbabago sa buhay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak. Determinado siyang harapin ang anumang pagsubok na darating, na may parehong determinasyon na ipinakita niya sa pagtulong sa matanda, kahit na ito ay nagkos ng kanyang trabaho. At sa gayon, na may bigat ng puso, ngunit may pag-asa na darating ang mas magandang araw, si Carla ay nagsimulang maglakad patungo sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, dala ang aral na ang kabutihan, kahit na hindi palaging gantimpalaan ayon sa inaasahan, ay isang kalidad na hindi natin dapat iwanan. Ang pagkasira ng pag-asa ni Carla. Pagkatapos ng isang umaga na tila walang katapusan, si Carla ay sa wakas ay nakauwi. Ang langit ay abong-abo at nagbabanta, na parang ang buong universo ay nakikiisa sa kanyang kalungkutan. Siya ay nagmamaniho ng dahan-dahan, ang sasakyan ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwan, at ang manipis na ulan na bumubuhos ay hindi higit pa sa pagpapalakas ng madilim na klima na pumapalibot sa kanyang puso. Pagdating sa bahay, ipinarada ni Carla ang sasakyan sa garahe at umupo sa upuan ng driver sa loob ng sandali. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay napakabigat, at siya ay nagbigay sa sarili ng sandali upang huminga ng malalim bago harapin ang kung ano ang darating. Sa mabigat na hakbang, si Carla ay pumasok sa bahay. Ang kapaligiran na dating isang mainit na kanlungan ay ngayon tila walang laman at nalulumbay. Ang mga peder, na dati ay pinagmumulan ng ginhawa, ay ngayon ay tila isang malupit na pagsasalamin ng kanyang sitwasyon. Ipinatong ni Carla ang kanyang Amerikana sa panghanger at naglakad patungo sa sala, kung saan siya ay nahulog sa sofa, pagod na pagod. Tumingin siya sa kisam, sinusubukang hanapin ang paliwanag para sa nangyari. Ang insidente sa matanda ay tila napakaliit na ngayon, napakawalang halaga sa harap ng bagyo na dumaan sa kanyang buhay. Maliwanag niyang naalala ang tingin ng pasasalamat ng matanda, ang pag-alis ng pangamba sa kanyang mukha nang tulungan siya ni Carla. Paano maaring ang isang kilos ng kabutihan ay nagresulta sa kanyang pagkatanggal sa trabaho? Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa mukha ni Carla ng tahimik. Ayaw niyang makita siya ng sinuman sa ganoong estado, ngunit hindi niya mapigilan ang sakit. Ang kanyang pag-isip ay parang isang bagyo. Nagawa niyang lahing tama. Tumulong siya sa isang nangangailangan, isang kilos na tila natural at tama. At, gayunpaman, ang parehong kilos na iyon ay nagdala sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay propesyonal. Habang siya ay mas lalo pang lumulubog sa sofa, iniisip ni Carla ang lahat ng mga tao na umasa sa kanyang tulong, ang lahat ng mga pagkakataon na siya ay nagtrabaho ng higit sa kinakailangan para gumawa ng mabuti, nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang ideya na ang isang simpleng magandang gawa ay maaring magdulot ng ganitong kalubhaan ay mahirap tanggapin. Ang kawalang katarungan ng mundo ay tila lalo pang malupit sa sandaling iyon. Ang kusina, na nananatiling maayos mula sa umaga, ay tila isang lugar na malayo na. Ang amoy ng almusal, na dating nagbigay ng ginhawa, ay ngayon ay nagsilbing paalala ng normalidad na nawala kay Carla. Siya ay dahan-dahang tumayo at pumunta sa bintana, pinagmamasdan ang patuloy na pag-ulan. Ang mundo sa labas ay tila tahimik, hindi alintana sa kanyang pagdurusa. Bigla, isang pag-isip ang pumasok sa kanyang isipan. Marahil ito ay isang pagkakataon para matuto. Hindi ito ang aral na inaasahan niya, ngunit marahil ay maaari niyang hanapin ang paraan upang gawing positibo ang sakit na ito. Naalala niya ang mga kwento ng mga taong humarap sa mga pagsubok at lumabas na mas malakas sa kabilang panik. Nagsimulang magtanong si Carla kung ito ay maaring isa sa mga sandaling iyon sa kanyang buhay. Sa isang malalim na buntong hininga, nagpasya siyang hindi magpapatinag sa pagkakahiya. Sa halip, mag-focus siya sa paghahanap ng bagong landas. Sinubukan siya ng buhay sa isang hindi inaasahang paraan, ngunit marahil ito ay isang pagkakataon para tuklasin ang mga bagong posibilidad at lumago mula sa mahirap na karanasang ito. Habang ang gabi ay bumababa at ang ulan ay humihina, si Carla ay tumayo mula sa sofa at nagsimulang gumawa ng listahan ng mga bagay na nais niyang makamit. Isang paraan ito upang muling makipag-ugnayan sa kanyang mga pag-asa at pangarap.
Bawat item sa listahan ay kumakatawan sa isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan, isang paraan upang muling buhayin ang pag-asa na nawala sa gitna ng pagkakahiya. Sa kabila ng kalungkutan na nararamdaman, alam ni Carla na kailangan niyang hanapin ang bagong layunin. Ang buhay ay nagpapatuloy, at siya ay determinado na harapin ang mga pagsubok na may tapang. Ang gabi ay bata pa, at, sa bagong pagsusumikap, si Carla ay handa nang magsimula muli at harapin ang kinabukasan na may mas matibay na espiritu. Isang hindi inaasahang bisita. Nang bumagsak ang gabi, nagdala ito ng isang malalim na katahimikan at pansamantalang kaluwagan mula sa emosyonal na bagyo na dinaranas ni Carla. Siya ay nasa kusina, naghahanda ng mainit na tsa upang mapakalma ang kanyang nerbiyos, nang ang tunog ng intercom ay nagpahinto sa kanya. Isang hindi inaasahang tunog, na pumukaw sa katahimikan ng bahay at nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Sinundan ang tunog ng intercom ng isang matibay na katok sa pintuan ng harapan. Nag-atubili si Carla ng ilang saglit. Ang takot at pag-usisa ay nagsanib. Sino kaya iyon sa oras na iyon? Hindi siya naghihintay ng mga bisita, at ang ideya ng isang tao, na dumating sa kanyang pintuan sa gitna ng bagyo ng damdamin, ay nagbigay sa kanya ng pag-aalala. Sa isang malalim na buntong hininga at ang mga kaisipan na naglalakbay sa kanyang isipan, naglakad si Carla patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila umaabot sa kanyang isipan, pinalalakas ang pagkabahala na nararamdaman niya. Tiningnan niya sa pamamagitan ng maliit na bintana ng pinto, at nakita ang isang elegante na lalaki, na nakasuot ng isang madilim na suit na maayos ang pagkakasuot at isang perpektong kurbata. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at siya ay nagpakita ng isang magiliw na ngiti. Ngunit ang misteryo sa kanyang mga mata ay nagbigay kay Carla ng higit pang pag-usisa. Inaayos niya ang robe na kanyang suot, hinagod ang kanyang buhok, at, humihinga ng malalim, binuksan niya ang pinto. Ang lalaki ay nagpakilala sa sarili na may malambot at tiwala na boses. Magandang gabi, ikaw yata ang Carla. Ang pangalan ko ay Rafael, at narito ako sa paanyaya ng isang tao, na may kinalaman sa iyong kamakailang sitwasyon. Tumingin si Carla sa kanya, medyo naguguluhan. Isang panyaya? Sino ang taon John? Gumawa si Rafael ng sinyas na pumasok, na sinunod ni Carla ng may pag-alinlangan. Pumasok siya ng may natural na elegansya. Ang kanyang mga leather na sapatos ay kumikislap sa malambot na ilaw ng sala. Tumingin si Rafael sa paligid, pinahahalagahan ang simpleng, ngunit maginhawang dekorasyon ng bahay. Tulad na sinabi ko, narito ako sa paniaya na isang taong nag-alala na labit pa sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong pakinggan ako ng mabuti, dahil ang aking ibabahagi ay maaring maging medyo hindi inaasahan. Ipinakita ni Carla siya sa sala at inaalok siya ng pwesto sa sofa, bago umupo sa isang malapit na silya. Siya ay naintriga at medyo nagalala. Nagsimulang magsalita si Rafael na may kapayapaan na halos nagbibigay ng ginhawa. Kafapon, nang tinulong mo ang matanda, iyong ay nakatawa pansin sa isang mahalang tao pa sa akin, at ang taong iyong ay nag-alala na malalim tungkol sa iyong pakilot na kabutihan. Naniniwala siya na mayroon kang mapagbigay na puso at nais kanyang bigyan ng pagkakataon na maaring baguhin ang iyong pananaw. Nagkunot ang noo ni Carla, nagtatangkang maunawaan. Ano ang ibig sabihin nito? Anong pagkakataon ang sinasabi mo? Kumuha si Rafael ng isang maliit na sobre mula sa kanyang portfolio at iniabot ito kay Carla. Salopenge sobre na ito ay isang kliham at ilang kmgea tagubilin. Inirerekomenda kong basahin mo muna ang liham. Sa mga kamay na bahagyang nanginginig, binuksan ni Carla ang sobre at kinuha ang isang eleganteng liham na nakasulat sa formal at makinis na sulat kamay. Ang mensahe ay diretso at nakakantig. Minamahal na Carla, ang iyong pakilot na kabutihan ay hindi nakalita sa aming pansin. Sa isang mundong madalas na nakakalimot sa empatiya, ang iyong aksyon ay namutawi bilang isang maliwanag na halimbawa ng pagkatao. Nais kitang bigyan ng pagkakataon na lumahok sa isang espesyal na proyekto na layuning tulungan ang mga tao sa mga katulad na sitwasyon ng iyong naranasan kahapon. Ang proken ito ay hindi lamang mag-alok na bagong dahisin sa iyong buhay,
kundi matbibiyajin NJ Platapo upang makagaka NJ Kaiban. Sana'y tanggapin mo ang pagkakataong ito na may parehong mapagbigay na espiritu na ipinakita mo kahapon. Lubos na gumagalang. Gino Lucas Pereira. Binanikala ang liham NJ dalawang bet? Sinubong maunawan ang kalugang NJ masalita. Ang Ginoo Lucas Pereira, isang taong hindi pa niya nakikilala, ay nag-alok ng pagkakataon para sa isang bagong simula, 100 upang ipalabas ang kanyang malasakit sa isang makabuluhang bagay. Ang ideya ay kapwa nakagugulat at nakakapagbigay inspirasyon. Ano talaga ang proyektong ito? Tanong ni Carla, habang pinoproseso pa ang mungkahi. Ngumiti si Rafael, na halatang nasisiyahan sa kanyang reaksyon. Ang proyekto ay isang programa ng suporta para sa mga komunidad na nangangailangan, na tumutulong sa paglikha at pagpapatupad ng mga inisyatiba na nagtataguyod ng pagkakaisa at kapakanan. Naninivala ang Gino Pereira na ang iyong karanasan et empatia ay magiging mahalaga para sa layuning ito. Nakaramdam si Carla ng alon ng emosyon sa pagkarinig nito. Ang pagkagismaya na kanyang naramdaman kanina ay nagsimulang mapalitan ang pakiramdam ang pakasa. Baka, pagkatapo NJ lahat, may liwang sa dulo NJ tunaw. Ako tatanggapin kayo. Gusto kong malaman pa ang higit at makita kung paano ako makakatulong. Sagot ni Carla, na may bagong kislap sa kanang mata. Nagsalita si Rafael na may kasiyahan at nagsimulang palawanag ang mga susunod na hakbang. Habang siya ay nagsasalita, nakaramdam si Carla ng bagong enerhiya na sumibol sa kanya. Ang pagkakataong lumitaw mula sa pagdurusa ay isang pagkakataon na baguhin ang kapighasyan sa isang positibong bagay, at nagbibigay ito sa kanya ng dahilan upang muling maniwala. Nang magpaalam si Rafaela tumalis, naiwan si Carla sa sala, hawak ang liham at may lumalaking pakiramdam na determinasyon sa kanyang puso. Ang hindi inasahang pagbabisita ni Rafael ay hindi lamang nagabaiga ang bagong panana sa kanang buha, kundi miuling nagapasigla ang pag-asa at motibasyon na kailangan niya upang magpatulo. May bagong layunin sa isipan, si Carla ay handa ng harapin ang hinaharap at gumawa ng kaibahan sa mundo. Nagsisimula sa kanyang sariling paglalakbay ng pagbabago. Ang pagbubunyak. Matapos ang hindi inasahang pagbisita ni Rafael, nakaramdam si Carla neje halo neje pagkamausisa at pag-asa. Ang liham na kanyang nabasa ay nag-alok ng isang natatanging pagkakataon, ngunit marami pang mga tanong ang nananatiling walang sagot. Gayunpaman, bago pa man niya lubos na maunawaan ang mga bagong impormasyon, ang tunog ng kampana ay nagputol sa kanyang pag-isip. Pumunta siya sa pinto, alam na may mahalagang bagay na malapit ng manjari. So isang bahagyang pagololo, binuksan niya ang pinto, at sa kanyang pagkabigla, natagpuan ang isang moto sa eleganteng lalaki sa kanyang harapan. Siya ay nakasiting dark na suit na bumigay ng perpekto sa gabi ang maling panahon, at may ekspresyon ng kabutihan at determination. Magandang gabi, Carla, sabi ang lalaki na may malumanay na ngiti. Ako Ricardo, apo and I Dona Eulalia. Dumating ako sa pangalan ng aking lola. Naramdaman ni Carla ang bahagyang pagkabigla sa pagkarinig sa pangalan ni Dona Yulia. Ang matandang babae na tinulungan niya noong nakaraang araw ay ngayon ay direktang konektado sa pagbisita ni Ricardo. Inanahan siya ni Carla na pumasok, at sila ay umupo sa sala, kung saan malambot na ilamula sa mga ilay lumikaha ang isang komportableng kapaligiran. Nagsimulang magsalita si Ricardo, na may tinig na puno ng emosyon at paggalang. Ang aking lola, si Dona Yulia, ay labis na naapektuhan sa iyong kabutihan. Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa iyong pagsilos at kung paano mo siya tinulungan ang walang hininging kapalit. Para sa kanya, ito ay nangangahulugan ng higit pa kaysa sa maaari mong isipin. Naramdaman ni Carla ang init sa kanyang puso, habang naririnig ang mga salitang iyon. Maliwanag na naalawan niya ang pagtingin ang pasasalamat ni Dona Eulalia, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pagkilos ay magkakaroon ang ganong malaking epekto. Ako hindi ko alam na ang aking tulong kay magkakaroon ng ganitong uri ng epekto. Gusto ko lang sanang gawin ang tama, sabi ni Carla, na may bahagyang ngiti. Tumango si Ricardo. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay ngayon ay pinapagaan ng isang tingin ng paghanga.
Ang aking lola ay isang napaka-espesyal na babae, na may napakalaking puso. Nang siya ay nagsalita tungkol sa iyo, ang kanyang mga salita ay puno ng pasasalamat at paggalang. Inutusan niya kong makipagita sa iyo at iparating ang kanyang pasasalamat ng personal. Naramdaman ni Carla ang lumalaking emosyon. Nakakagulat at nagbibigay ginhawa na malaman na ang kanyang pagkilos ay naging labis na makabuluhan. Nagpatuloy si Ricardo, na may ekspresyon ng sinceridad. Izuvda do zayug pubiuset gobjetus huit zrot sa batya onata upi episw jeptu one bejetiket zero. Nais niyang tulungan kang gimakanana PNG bagong landas, et para dito, si ay naganda NG isang espesyal na bagay. Kinuha ni Ricardo mula sa kanang portfolio ang isang sobrina katulad ang natanggap ni Carla kanina, ngunit may mahalagang detale. Ang selo na may mga inisal na ater na nakatatak sa pulang vex. Iniabot niya ang sobre kay Carla nang may magalang na galaw. Ito ay isang regalo mula sa aking lola. Nais niyang buksan mo ito at tuklasin kung giano ang gikanya inianda para sa iyo. Naniniwala siya na, tulad ng iyong pagtulong sa matanda, ngayon ay dapat kang magkaroon ng bagong pagkakataon upang magningning. Tinanggap ni Carla ang sobre na may nangginginik na mga kamay. Ang pagkilos ni Donna Julia ay higit pa sa isang simpleng regalo. Ito ay isang ekspresyon ng pasasalamat at pagkilala sa kanyang kabutihan. Sa isang malalim na buntong hininga, binuksan ni Carla ang sobre at kinuha ang isang nakasulat na liham na may eleganteng sulat kamay. Ang liham ay nagsimula sa mga mainit at nakakaantig na salita. Minamahal na Carla, sana ay matagpuan ka ng liham na ito sa mabuting kalagayan. Ang iyong mga kamakailang aksyon ay malalim na umantig sa aking puso. Ang kabutihang ipinakita mo sa pagtulong sa akin ay naging isang sinagnang liwanag sa isang araw na nangangailangan ng kaunting pag-asa. Bilang pagkilala sa iyong pagiging mapagbigay, nais kong ialok sa iyo ang isang espesyal na tulong. Sa loob ng sobre na ito ay isang tsek para suportahan ang anumang proyekto o pangarap na mayroon ka. Bukod pa rito, isinasama ko ang isang liham ng rekomendasyon para sa isang kurso sa personal na pag-unlad na makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin at mapabuti ang iyong mga kakayahan. Sana ito ay maging isang maliit na pagsasalamin ng pasasalamat na nararamdaman ko para sa iyo. Naniniwala ako na tayong lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mabuti at ipinakita mo na mayroon kang kapangyarihang iyon ng sagana. Nagmumula ng pagmamahal at paghanga, Donna Julia. Binasa at binasa muli ni Carla ang liham, habang ang mga luha ay nagsisimulang kumislap sa kanyang mga mata. Ang kabutihan ni Donna Julia ay higit pa sa mga salita, at ang alok ng suporta ay isang regalo na alam ni Carla na magbabago sa kanyang buhay. Tumingin siya kay Ricardo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pakiusap, sabihin kay Donna Julia na ako ay lubos na nagpapasalamat. Hindi lamang para sa regalong ito, kundi para sa pagpapaalala sa akin ng kapangyarihan ng paggawa ng mabuti. Gagamitin ko ito upang makagawa ng kaibahan, katulad ng ginawa nila sa akin. Ngumiti si Ricardo, halatang naantig sa reaksyon ni Carla. Sigurado akong magiging masaya ang aking lola sa pag-alam nito. Nananawala siya sa iyo, Carla. Rekeo rin. Sa isang pakiramdam ng bagong pag-asa at pasasalamat, nagpapaalam si Carla kay Ricardo. Nang umalis siya, tila mas maliwanag ang gabi, at ang hinaharap, isang pangako ng mga bagong pagkakataon. Ang pagbisita ni Ricardo at ang pagbubunyag mula kay Donna Julia ay nagbago ng isang sandali ng pangungulila sa isang punto ng pagliko, na nagbigay kay Carla ng lakas at motibasyon upang magpatuloy na may pusong puno ng pag-asa. Ang nakagugulat na alok. Ang dapit hapon ay nagsimulang lumipat sa gabi habang pinapanood ni Carla si Ricardo na umalis sa kalye. Ang kanyang puso ay patuloy na nagbubuhos sa kamakailang pagbubunyag. Nakaramdam siya ng alon ng pasasalamat at pag-asa na dumadaloy sa kanya, habang siya ay sabik na maunawaan ng buo ang bagong direksyon na malapit ng tahakin ng kanyang buhay. Ilang sandali pagkatapos umalis si Ricardo, ang kampana ay tumunog muli. Si Carla, na nasa gitna pa rin ng kanyang mga iniisip at hawak ang liham mula kay Donna Julia, ay pumunta sa pinto at binuksan ito ng may kaunting pag-aalinlangan. Sa kanyang pagkabigla, si Ricardo ay bumalik, sa pagkakataong ito ng walang portfolio,
ngunit may isang espesyal na kislap sa kanyang mga mata. Carla, pasensya na sa bagong pagkaabala. Napansin ko na maaring ikaw ay medyo nalilito sa alok ng aking lola, at nais kong pag-usapan ang isang bagay na maaring maging napakahalaga, sabi ni Ricardo, na may tono ng kagyat at init. Gumawa si Carla ng senyas na pumasok siya. Ang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho, upang maunawaan kung ano ang maaring maging ganoon ka-urgente. Sila ay umupo muli sa sala, at si Ricardo ay tila nag-ipon ng kanyang mga salita ng maingat. Nang ikwento sa akin ng aking lola ang tungkol sa iyong kabutihan, sinabi niya kung paano ang iyong paggalang na tulong ay isang refleksyon ng kung sino ka talaga. At ito ay nagbigay sa akin ng pag-isip. Nagsimula si Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at sinseridad. Si Carla ay nagmamasid ng mabuti, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa halo ng kuryosidad at inaasahan. Nagtratrabaho ako sa isang kumpanya na laging naghahanap ng mga tao na may mga pagpapahalaga tulad ng sa iyo. Isang tao na hindi lamang gumagawa ng trabaho, kundi tunay na nagmamalasakit sa iba. At, sa pag-isip, ang aming kumpanya ay talagang makikinabang mula sa isang tao na may tulad na puso at etika. Ang puso ni Carla ay nagsimulang pumintig ng mas mabilis. Ang sinasabi ni Ricardo ay tila napakaganda upang maging totoo. Ano ang sinasabi mo eksakto? Tanong ni Carla, sinusubukang mapanatili ang kapanatagan at kalinawan. Huminga ng malalim si Ricardo at nagpatuloy, na may tiyak at determinado na tingin. Nais kong ialok sa iyo ang isang posisyon sa aming kumpanya. Ito ay magiging isang bagong simula para sa iyo, na may isang sahod na higit sa mataas kaysa sa iyong kinikita sa gasolinera. Naniniwala kami na mayroon kang potensyal na umunlad at magtagumpay sa isang kapaligiran kung saan ang iyong mga katangian ay bibigyang halaga at hikbi. Nabigo si Carla na magsalita. Ang pagkabigla at gulat ay sumalubong sa kanya ng malakas. Ang ideya ng pag-iwan sa likuran ang trabaho na, bagaman hindi ang pinakakasya siya, ay pamilyar, upang pumasok sa isang bagong pagkakataon na may mas mataas na sahod at mas prestigyosong posisyon ay tila isang panaginip na hindi niya kailanman naisip na matutupad. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sabi ni Carla sa wakas, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit bakit mo ito ginagawa para sa akin? Hindi ko halos kilala ka o ang iyong lola, at, sa totoo lang, sinusubukan ko pa ring iproseso ang lahat ng nangyari. Ngumiti si Ricardo, isang ngiti na puno ng pangunawa. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga hindi inaasahang pagkakataon at mga taong dumadaan sa ating landas upang ipaalala sa atin ang kabutihan at kahalagahan ng pagtulong sa isa't isa. Ang aksyon na ginawa mo para sa aking lola ay isang perpektong halimbawa nito. Naniniwala kami ng aking lola na oras na para sa iyo na magkaroon ng pagkakataon na magningning at makagawa ng kaibahan sa isang bagong kapaligiran. Ang paanyaya ni Ricardo ay tila isang ilaw ng pag-asa sa gitna ng emosyonal na bagyo na naranasan ni Carla. Ang kanyang mga salita ay parang balsamo sa sakit at pangungulila na naramdaman niya matapos ang hindi inaasahang pagkatanggal sa trabaho. Ako, tatanggapin ko. Sabi ni Carla sa wakas, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Tatanggapin ko ang alok. Gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang iyong mga inaasahan at ibalik ang tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Ngumiti si Ricardo, halatang nalulugod at nasisiyahan sa sagot. Magaling. Sigurado akong makakagawa ka ng mahusay na trabaho. Ako ay mag-asikaso ng lahat ng detalye upang makapagsimula ka agad. Ang aking lola ay magiging labis na masaya na malaman na ang kanyang kabutihan ay nagkaroon ng napaka-positibong epekto. Sila ay tumayo, at inialok ni Ricardo ang kanyang kamay para sa isang matibay at magiliw na handshake. Mahigpit na hinawakan ito ni Carla, naramdaman ang isang alon ng optimismo at pag-asa na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang hinaharap ay tila, bigla, puno ng mga posibilidad at bagong pagkakataon. Nang magpaalam si Ricardo at umalis, si Carla ay naiwan na mag-isa muli. Ngunit ngayon na may bagong enerhiya at bagong pananaw sa hinaharap. Ang alok ni Ricardo at ang suporta ni Donna Yulia ay hindi lamang nagbago ng kanyang pinansyal na kalagayan, kundi pati na rin ang muling nagbigay ng pananampalataya sa kabutihan
at epekto ng isang kilos ng kabutihan sa buhay ng isang tao. Sa isang pakiramdam ng bagong layunin at kasiyahan, si Carla ay naghahanda na harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, sabik na magsimula at handang yakapin ang mga bagong pagkakataon na naghihintay sa kanya. Isang bagong paglalakbay. Matapos tanggapin ang alok ni Ricardo, nakaramdam si Carla ng halo ng ginhawa at kasabikan habang naghahanda para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang araw ng pagsisimula sa bagong trabaho ay mabilis na lumalapit, at siya ay puno ng mga inaasahan at pag-asa. Ang dati niyang gasolinera, kung saan siya ay nagdaan ng mga araw ng mabigat na trabaho at pagkadismaya, ay tila isang malayong alaala na tinakpan ng pangako ng mas maliwanag na hinaharap. Ang unang araw sa bagong trabaho ay puno ng pakiramdam ng nerbiyos at kasiyahan. Nagsuot si Carla ng bagong damit, isang maingat na piniling kasuotan, upang ipakita ang kanyang pagnanais na magsimula ng maayos. Ang daan papunta sa bagong kumpanya ay tila iba, mas maliwanag at puno ng mga pangako. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay tila ginagabayan ng pag-asa na may isang dakilang bagay na malapit nang magsimula. Pagdating sa kumpanya, sinalubong si Carla ng mainit na ngiti mula sa isa sa mga kasamahan sa trabaho. Ang atmosfera ay iba mula sa kahit anong lugar na kanyang pinagtatrabahuhan dati. Ang mga peder ng opisina ay pinalamutyan ng mga inspiradong sining at mga motibasyonal na kasabihan. Ang kapaligiran ay moderno, ngunit maginhawa, at mayroong nakakalantad na pakiramdam ng pagkakaisa at respeto sa pagitan ng mga empleyado. Si Ricardo, na siyang unang tumanggap sa kanya, ay ipinakilala siya sa kanyang bagong koponan. Mayroong isang nakakahawa na enerhiya sa hangin, at agad na nabighani si Carla sa sigasig at kabutihan ng lahat. Ang kanyang mga bagong kasamahan sa trabaho ay binati siya ng mahigpit na handshake at taos-pusong ngiti, na nagpakita ng isang mainit na pagtanggap na agad na nagparamdam kay Carla ng pagiging malugod na tinanggap. Sa unang linggo, si Carla ay tinuruan at sinanay para sa kanyang mga bagong tungkulin. Sa kaibahan ng kanyang nakaraang trabaho, kung saan madalas na hindi naunawaan ang kanyang mga aksyon, sa bagong trabaho, ang kanyang kabutihan at dedikasyon ay pinahahalagahan at kinikilala. Nakahanap siya ng suporta at pampatibay loob sa bawat gawain, at ang kanyang mga ideya ay pinakikinggan ng may paggalang. Isa sa mga unang gawain ni Carla ay ang mag-organisa ng isang fundraising event para sa isang lokal na charity. Sa kanyang dating posisyon, ang mga ganitong kaganapan ay ituturing na simpleng abala. Ngunit dito, ang event ay isang pagkakataon upang makagawa ng pagbabago at mag-ambag para sa isang makabuluhang layunin. Isinulong ni Carla ang proyekto ng buong puso, na may bagong enerhiya at kasabikan. Naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan sa pagtingin sa koponan na nagkaisa para sa isang pangkaraniwang layunin at ang positibong epekto na kanilang nagagawa sa komunidad. Ang trabaho ni Carla ay hindi lamang umabot sa pang-araw-araw na mga gawain. Nakahanap siya ng tunay na layunin sa pagtulong sa kanyang mga kasamahan at sa pag-ambag para sa isang kapaligiran ng trabaho na pinahahalagahan ang pakikipagtulungan at suporta sa isa't isa. Sa pagtatapos ng bawat araw, umuwi si Carla sa bahay na may pakiramdam ng kasiyahan at pasasalamat. Ang pakiramdam na ang kanyang mga aksyon ay may tunay na epekto at positibo sa buhay ng mga tao sa kanyang paligid ay lubos na nagpapasaya sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mapansin ni Carla ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang sariling pananaw. Siya ay naging mas tiwala at inspiradong tao. Alam na ang kanyang trabaho ay higit pa sa isang simpleng okupasyon. Ang kabutihan, na dati ay tila isang bihirang at mahina na katangian, ngayon ay nakita bilang isang makapangyarihang puwersa at pinahahalagahan. Ang kultura ng kumpanya ay nagtutulak ng isang kapaligiran kung saan ang bawat kilos ng empatiya at pagkakaisa ay pinahahalagahan at hinihimok. Ang bagong paglalakbay ni Carla ay hindi lamang nagdala sa kanya sa isang lugar kung saan siya ay nakaramdam ng pagpapahalaga, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanya na muling matuklasan ang kanyang sariling lakas at layunin. Siya ay lumahok sa mga bagong proyekto, nakilala ang mga inspiradong tao, at natagpuan ang balans sa pagitan ng kanyang mga hilig at responsibilidad. Ang trabaho na dating tila isang simpleng obligasyon ay ngayon isang pinagmumulan ng kagalakan at katuwang.
Habang si Carla ay naglalakad pauwi pagkatapos ng isang partikular na kapakipakinabang na araw, siya ay tumingin sa kalangitan na puno ng mga bituin at pinayagan ang kanyang sarili na ngumiti. Ang landas na kanyang tinahak ay nagdala sa kanya mula sa isang lugar ng pagkadismaya patungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa at mga oportunidad. Ang bagong paglalakbay na kanyang tinatahak ay hindi lamang tungkol sa mas magandang trabaho, kundi tungkol sa pagkakataon na makagawa ng pagbabago at makahanap ng tunay na layunin. Sa isang magaan na puso at muling binuhay na espiritu, si Carla ay handa na harapin ang mga hamon at yakapin ang mga bagong posibilidad na inaalok ng buhay. At habang ang araw ay lumulubog, alam niyang siya ay nasa tamang lugar, namumuhay ng isang buhay na puno ng kahulugan at kasiyahan. Ang pagkikita ng pasasalamat. Ilang buwan na ang lumipas mula nang tanggapin ni Carla ang alok ni Ricardo at nagsimula sa kanyang bagong profesional na paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, siya ay umangkop sa kanyang bagong kapaligiran sa trabaho at umunlad sa isang papel na, para sa kanya, ay tila halos mahiwaga. Ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho ay naging pangalawang tahanan, at natuklasan ni Carla na ang kanyang kabutihan at dedikasyon ay pinahahalagahan at ginantimpalaan. Ang kasiyahan ng pagtulong at paggawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga tao ay naging pangunahing bahagi ng kanyang araw-araw na rutina. Isang araw, habang si Carla ay nag-aayos ng mga dokumento at naghahanda ng mga ulat, nakatanggap siya ng tawag na nagbigay sa kanya ng emosyon. Mula ito kay Ricardo, na humihiling na makipagkita sa kanya sa isang lokal na cafe. Mayroon siyang espesyal na ipapakita sa kanya. Si Carla ay naghanda ng sabik para sa pagkikita, na nagtataka kung ano ito. Sa araw ng pagkikita, dumating si Carla sa cafe na may pakiramdam ng pag-antabay. Ang lugar ay kaakit-akit at comfortable, na may mga mesa sa labas at isang tahimik na atmosfera na tila perpekto para sa isang espesyal na pagkikita. Nakita ni Carla si Ricardo sa mesa, at, nang siya ay lumapit, napansin niyang kasama niya ang isang matandang babae, na may mapayapang anyo at malambing na ngiti. Siya ay si Donna Julia. Ang pagtanaw kay Donna Julia ay nagpasigla sa puso ni Carla. Naalala niya nang may pagmamahal ang kanyang unang pakikipag-ugnayan sa matanda, at ang malalim na epekto nito sa kanyang buhay. Nang lumapit siya sa mesa, naramdaman ni Carla ang isang halo ng pasasalamat at emosyon. Carla, isang kasiyahan na makita ka muli. Sigo and I Donna Eulalia. Name mainit nan jiti. Ako'y naghintay upang makilala ka at magpasalamat ng personal. Ngumiti si Carla, na tinamaan ng sinseridad ng mga salita. Ang kasiyahan ay akin, Donna Julia. Ako'y labis na masaya na makita ka. At napakaganda na nandito ako kasama ka. Ricardo, na nagmamasid sa interaksyon na may kasiyahan sa kanyang mga mata, ay nagsabi, gaya ng alam mo na, ang pagiging mapagbigay ni Carla ay nagkaroon ng kamanghamanghang epekto sa ating mga buhay. At nais kong magkita kayo ulit upang makita niya kung gaano kahalaga ang iyong kabutihan para sa atin. Si Donna Julia ay tumango at, na may mata na puno ng pasasalamat, ay nagsabi, ang paraan ng iyong pagtulong noong hapon na iyon ay tunay na regalo. Ngunit, para sa akin, ang mas malaking regalo ay ang makita kung paano ang iyong gawa ng kabutihan ay naging napakagandang bagay. Ang iyong tapang at kabutihan ay hindi lamang nagbago ng aking buhay, kundi nagdala rin ng bagong pagkakataon para sa iyo. Minsan, ang mga hindi inaasahang kahihinatnan ay maaring magdala ng mas malalaking biyaya. Umupo si Carla, na tinatanggap ang mga salita ni Donna Julia. Napagtanto niya na, sa kabila ng mga pagsubok at pangungulila na kanyang dinaanan, mayroong mas malalim at makabuluhang nangyayari. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mga mata, habang siya ay tumingin sa matandang babae, na nagkaroon ng napaka-positibong impluensya sa kanyang buhay. Hindi ko kailanman maipagpapalagay na ang isang simpleng bagay tulad ng pagtulong sa isang tao sa kalye, ay maaring magresulta sa napakaraming pagbabago para sa akin. Sabi ni Carla, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ako ay labis na nagpapasalamat sa iyo, Donna Julia, at kay Ricardo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makita ang epekto ng gawaing ito. Si Donna Eulalia ay ang gumatay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ay binahaging emosyon. Minsan, sa maliliit na aksyon ng kabutihan,
natutuklasan natin ang tunay na layunin at kaligayahan. Hindi mo lamang ginawa ang tama, kundi nagkaroon ka rin ng tapang na magpatuloy kapag ang mga bagay ay naging mahirap. Ito ay isang bagay na karapat-dapat na ipagdiwang. Ang pagkikita ay isang sandali ng malalim na koneksyon at pasasalamat. Nag-usap sina Carla at Donna Yulia tungkol sa kanilang mga buhay, mga pag-asa at pangarap, at ang epekto ng kapalaran at kabutihan sa buhay ng mga tao. Si Ricardo, na nagmamasid, ay nakaramdam ng malalim na pagmamalaki sa pagtingin sa pagbabago at kasiyahan na dulot ng aksyon ng kabutihan. Sa pagtatapos ng pagkikita, nagpaalam si Carla kay Donna Yulia ng isang mainit at taos-pusong yakap. Ang saya na makasama ka ulit. Salamat sa pagpapakita sa akin na, kahit sa pinakamahirap na mga oras, laging may ilaw sa dulo ng tunel. Si Donna Yulia ay yumakap pabalik, na may serenes na ngiti. At ako ay nagpapasalamat sa pagkakahanap ng isang taong tulad mo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong mga aksyon, dahil maaari silang lumikha ng mga alon ng pagbabago na mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Habang sina Carla at Ricardo ay umalis mula sa CAF, nakaramdam si Carla ng panloob na kapayapaan at malalim na kasiyahan. Ang pagkikita kay Donna Yulia ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na, kahit sa mga pagsubok, ang kabutihan ay maaring umusbong at lumikha ng mga kahangahangang pagbabago. Sa magaan na puso at isang bagong pakiramdam ng layunin, bumalik si Carla sa kanyang tahanan. Alam na ang bawat pagsubok at bawat akto ng kabutihan ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Siya ay sabik na ipagpatuloy ang pamumuhay na may bukas na puso at pasasalamat, palaging handang gumawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Ang karanasan ay nagturo sa kanya na, paminsan-minsan, ang pinakamalalaking biyaya ay nagmumula sa mga hindi inaasahang sandali at na ang buhay ay tunay na isang paglalakbay ng paglago, pagbabago at pasasalamat. Ang paglalakbay ni Carla ay nagpapakita sa atin na ang kabutihan, kahit na tila isang simpleng aksyon, ay maaring magpasimula ng malalim at hindi inaasahang pagbabago sa ating mga buhay. Ang nagsimula bilang isang maliit na tulong sa isang matanda, ay naging pagkakataon para kay Carla na makahanap ng bagong layunin at isang kapaligiran kung saan siya ay tunay na pinahahalagahan. Paminsan-minsan, ang kapalaran ay nagdadala sa atin ng mga pagsubok at mga pagbabago na, sa unang tingin, ay tila hindi makatarungan o hindi maunawaan. Gayunpaman, ang mga sandaling ito ay maaring maging simula ng isang mas mayamang at kapaki-pakinabang na paglalakbay, puno ng mga pagkakataon at tuklas. Ang kwento ni Carla ay isang makapangyarihang paalala na ang ating mga kilos ng kabutihan at kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Sila ay may kapangyarihan na mag-udyok ng mga buhay at lumikha ng isang alon ng positibong epekto na maaring bumalik sa atin sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ito ay isang pagdiriwang ng katatagan ng tao at kakayahang makahanap ng ilaw kahit sa pinakamahirap na mga sitwasyon. Kung ikaw ay naantig sa kwentong ito at nais mong patuloy na sundan ang mga inspiradong kwento tulad ng kay Carla, mag-subscribe sa aming channel. Dito, tinitingnan namin ang mga naratibo na hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nag-alok din ng mga mahalagang pananaw tungkol sa buhay at pag-ugali ng tao. Sa pag-subscribe at pag-activate ng mga notifikasyon, mananatili kang updated sa mga bagong video at makakapanood ng higit pang mga kwentong puno ng emosyon na, tulad ng kay Carla, ay nagpapakita kung paano ang maliliit na aksyon ay maaring magdulot ng malalaking pagbabago. Huwag palampasin ang pagkakataon na makilahok sa aming komunidad at makakuha ng inspirasyon mula sa bawat bagong kwento. Mag-subscribe na ngayon at maging bahagi ng paglalakbay na ito ng mga tuklas at inspirasyon.